Okay, so last time we talked about barbershop, and this time similar pa rin yung pag-uusapan natin. It's about negosyong salon. So again, I was able to talk to the owner of this salon kasi recently doon ako nagpagawa ng pa-manicure, pedicure. So when we talk about salon, kasama na dyan yung manicure, pedicure, haircut, and other hair treatment. I was lucky enough na makakwentuhan yung may-ari ng salon na to kasi siya mismo yung nag-service sa akin. Nagpagawa kasi ako that time ng manicure, pedicure kasi graduation ni Bagets. So anyway, we talked about a lot of things including how she come up with this business. Siya lang yung gumagawa ng lahat. Meron siyang assistant na kamag-anak niya pero ang role niya is more on basic task lang. Like ayos ng mga gamit, plancha ng buhok, mga ganong stuff. Tapos lahat ng major jobs, siya na yung gumagawa. Dahil ganun yung sistema niya na siya lang lahat yung gumagawa, nag-iisa siya, marami siyang natatanggihan. Like, sinasabi niya na sa mga customer na meron pa siyang mga nakapila, ganyan. So, tinatanong niya si customer kung willing ba siyang maghintay. One thing na napansin ko sa kanya is, medyo machika siya. I think it's a good thing sa mga ganyan na nagra-run ng business. You have to at least, build a relationship with your customer. So, makipagkwentuhan ka. She's actually a single parent, but I was so amazed on how she do her things. Like, running the business, fulfilling the job as a mother. Basically, lahat talaga ng pangangailangan nilang mag-ina, siya yung nagpo-provide. But in order for her to have a business like this, nakipagsosyo siya sa kamag-anak niya, which is, I think, kapatid lang din. Not bad at all, kasi yung role ng partner niya is nag-provide talaga ng fund para makabili sila ng mga gamit. And now, she's been doing this business for years already. Kayang-kaya na niyang bayaran yung renta niya, including yung mga monthly na kailangan nilang gamit, katulad ng mga pang-reban and all. So, yeah, dahil salon nga siya, all around siya, manicure, pedicure, hair treatment, and all. About sa kita, sabi niya is kumikita siya ng malinis ng around 40 to 50,000 per month. Malinis na yon, sa kanya na yon. Or minsan, higit pa daw dyan. During our conversation, hindi ko maiwasang mapansin yung mga nakakabit sa dingding niya, yung mga cosmetology certificates niya. Nakuha niya daw yung mga certificate na yon sa TESDA. So I was like, wow, she's really doing a great job. As far as I know, hindi naman ganun kalaki yung ilalabas mo when you sign up for courses sa TESDA. Yun nga lang, para makuha mo yung complete free training sa TESDA is kailangan yata sa training center mismo ng TESDA yung e-enrollan mo. Which is, kung hindi ako nagkakamali, is nasa somewhere sa Taguig. Kasi kung yung mga affiliated school yung e-enrollan mo, meron ka pa rin ilalabas. And I think malaki-laki siya kapag ka mga ganun na affiliated school yung papasukan mo. So yes, mapapamahal ka. I don't know exactly kung magkano, pero sabi ng TESDA, nung tumawag ako is, si training center or school na mismo ang magsasabi kung magkano yung possible mong magagastos sa course na gusto mo. Doon kasi talaga malalaman yung mga breakdown ng fees, mga kakailanganing equipments, and all other necessary stuff na kailangan sa course na yon. So that's all I want to share today. I hope I brought you some reminders, lalo na yung mga confused kung anong skills yung aaralin nila. Baka sa beauty industry ka. Malawak ang beauty industry and even sa online, nagbo-boom siya. Imagine kahit yung sarili mong pagme-makeup lang, pwede ka nang kumita sa online. Because if you can't run a salon yet, baka pwede ka sa mga tutorials, sa mga home service. Who knows? Ang dami pang paraan para kumita using your chosen skills. Good day everyone! Sana'y sabay-sabay tayong umasenso.